Hello, 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 hello. Good afternoon, good afternoon. Ayan, happy Father's Day. Father's Day ngayon. Sa mga mabubuting ama sa buong mundo, ay buong Pilipinas. Buong mundo ba ang Father's Day? Alam ko iba ang Father's Day ng ibang bansa. Pero happy Father's Day sa mga fathers, good fathers out there. Okay, so, salamat nga pala sa mga nanonood sa mga videos ko ha. Thank you so much. Kahit tinatamad na ako kailangan ko pa rin mag-upload. Pero yung video na to is itutuloy natin yung usapan natin nung nakaraan na about sa legalization ng divorce. Kasi may may mga hindi ako tinantanan sa private message. Talagang as in ang pagkakaintindi ng karamihan pala ay kapag naging legal yung divorce, libre. So ang isang tanong sa akin nung isa is akala ko rin talaga libre yun. Kasi nga kaya nga inilalaban ng Congress, ganon. So sabi ko, ang alam ko rin hindi libre. Pasensya na ha. Alam nyo ba na na kung bakit hindi ako masyadong nagdi-discuss tungkol sa kung anong side ko sa divorce na yan. Kasi ilang beses na akong nasupalpal sa isang group, Facebook group na para lang kinoment ko doon na kailan pa kaya alanganin niyang divorce na yan, yung ganun ang comment ko kasi. Tapos bigla akong sinabihan na nega, blah blah blah. Kaya sabi, nag-leave na lang ako sa mga Facebook group na yon. Pero ito guys, kung pagbabasihan natin yung mga sinasabi naman sa news, hindi libre. Hindi libre ang divorce. Mas mura pero hindi libre. Imagine kung pagbabasihan natin yung presyo ng annulment doon sa lawyer na nag-process ng annulment ko. Inuulit ko, noong 2019, inabot ako ng 200 plus. Lahat-lahat na yun yung mga psychologists, yung mga ganun. Tapos yung mga gastos sa outside na gastos, ganun. Kasi may witness ka pa dun sa annulment which is, yun ang wala sa divorce. Ngayon, yung tag nito, yung sa divorce kasi, legalization ang inilalaban. Parang gagawing legal ang divorce. Yun lang naman yung nakikita natin na point nila sa pagsusulong ng divorce, di ba? Wala namang sinasabing libre, di ba? So, ibig sabihin nun, hindi libre ang divorce. Sa ibang bansa, hindi libre. Hindi libre. Yung tag nito, yung mga karamihan kasi, kaya nila masyadong inaasahan ang divorce. Kasi nga yun, dahil sa iniisip nila talaga, libre. Ang ikinaganda lang ng divorce, kapag ka na-legalize yan, or kung nagkaroon ng divorce dito sa Pilipinas, para sa mga Christian, kasi Islam divorce, Muslim may divorce na sila nare-recognize din naman yan sa PSA yun. Pero ang Kristiyano wala pang divorce, pero may annulment naman. Ganito kasi yun, pag divorce kasi hindi mo na kailangan ng lawyer, which is ang isang nagpapamahal ng ng annulment ay yung lawyer. Siyempre, babayaran mo yung lawyer. Siya nga ang mag-aayos ng annulment mo Kasi hindi naman pwedeng ikaw mismo ang pumunta sa korte. Kahit pa sabihin natin na mag-PAW kayo, hindi rin naman lahat nakaka-avail sa PAW. Hindi basta-basta hindi basta-basta nag-a-assist ang PAW ng annulment. Kasi hindi yan life and death. Yun. Kung may mga naa-assist man sa PAW, may mga special cases ang mga yun. Pero hindi lahat nakaka-avail ng PAW. Yun.
Ang ikinaganda ng divorce kasi hindi, syempre, wala ka ng lawyer, wala ng hearing, wala ng witness. Kasi yung annulment, ilalaban ng attorney yan eh. Kailangan malakas ang ebidensya mo na kaanal-anal ka. Dahil kung hindi, sila yung mga nadi-deny. Kaya may nadi-deny. Kasi kulang sila sa ebidensya o kulang yung mga information nila. Yung iba nga address lang nadi-deny na eh. Yun ang problema sa annulment. Unlike kapag divorce, kapag may divorce na kasi tayo, wala lang, mag-file ka lang. Basta gusto lang ng mag-asawa, okay na. Yun ang ipinagkaiba sa annulment at divorce. Basta importante gusto niyong mag-asawa na mag-divorce. Pero sa annulment, hindi kahit ayaw man o gusto ng isa, matutuloy pa rin. Kasi nga, para tag nito, yun nga, ihahanapan ka ng ihahanapan. Yung petitioner maghahanap ng pruweba para, malaking pruweba para i-grant ng korte yung request niya na mapawalang bisa yung kasal nila. Yun sa annulment. Pero sa divorce kasi kailangan gusto ninyong dalawa. Gusto ninyong mag-asawa na maghiwalay sa kung anong dahilan yan. Yun ang maganda sa divorce. Tapos hindi ka na maghihintay ng pagkatagal-tagal kung ilang taon. Imagine, 2 years, 3 years. Pero may mga less than 2 years din naman, kagaya ko. Yun. Depende yan sa lawyer. Kung gaano siya kabilis mag-asikaso dun sa court. Yun. So, ano pa ba ang ipinagkaiba ng annulment at saka divorce? Pero inuulit ko guys, hindi libre. Hindi libre ang divorce. Yan ang panigurado ko. Tapos yung yung isang tanong is, ano ba yun? Yun nga, yung parang nasagot ko na rin. Paano kung ayaw nung isa? Kasi nga syempre nagpaplano siyang mag-file ng annulment. Paano kung ayaw ng isa? Yun na nga, yung sinabi ko kanina na kapag sa divorce, kapag ayaw ng isa, sorry ka na lang, walang divorce na mangyayari. Kasi pipirma kayong dalawa eh. Yung annulment, kahit walang pirma yung kahit hindi alam nung kahit nga hindi alam nung isa yun sa annulment. Pero sa divorce, kailangan gusto nyong dalawa dahil dalawa kayong pipirma. Yun. O ano pa ba ang difference ng divorce at saka yun yung sinasabi ko na mabuti pa ang mga Muslim kasi may divorce sila yung Islam divorce na sinasabi ko. So, kung iisipin kasi, kaya siguro hindi ma-approve yan, maliban sa ilan sa mga simbahang Katoliko na ayaw talaga sa divorce. Medyo malakas din kasi yung grupo nila na tumatanggi sa Islam sa divorce. Kasi nga naman kapag naging legal na yan, parang ang dali-dali na lang na konting problema lang ng mag-asawa, magdi-divorce na sila. Kung may dalawang anak sila. So anong mangyayari? Yung dalawang anak maiiwan sa gitna, di ba? Kasi sa Pilipinas, totoo yung sinasabi ni Father Joseph na dito pa sa Pilipinas talaga magkaka-divorce. Wala pang ang divorce, ang dami ng self-divorce, 'di ba? Tapos yung mga anak napapabayaan. 'Di ba? 'Yun ang point. 'Yun. Kung sana yung mga Pilipino kasing disiplina ng mga tao sa ibang bansa, pwede siguro. Sa ibang bansa nagmamaterialize ang divorce kasi doon na sila nasanay. Alam na nila yung batas diborsyo. Dito sa Pilipinas, kahit nga nakapatay talaga, itatanggi lang yan, nakalaya pa rin hindi naman nabibilanggo yan Sa sistema ng batas dito, sa sistema ng gobyerno dito sa Pilipinas, isipin yung mabuti. Kung doon sa mga nakakaalam kung ano yung guidelines ng divorce.
sa tingin nyo magmamaterialize? O baka pag nalaman nyo, pag na-study ninyo yan, yung parang na-research nyo yan, babalikan nyo ang annulment. Yun. Kasi yung mga ibang may gusto kasi sa divorce, sila yung mga inapi, sila yung mga matagal nang hiwalay, nandun na tayo. Pero ang isipin natin, yung mga next generation. Kasi sa akin na nakaranas ng annulment, parang okay lang naman. Ang ano lang dito is, pag-ipunan mo yung gagastusin mo kasi para mag-isip yung kung magpapakasal ba agad o hindi. Yun, pag-isipan maigi kung magpapakasal ba o hindi, lalong-lalo na to lang divorce. Yun ang iginaganda. Pero hindi ko naman sinasabi, ikaklaro ko lang na hindi ako anti-divorce, ha. Siyempre gusto ko rin ma-approve yan. Kaya lang kasi may mga tumatakbo sa likod ng isip ko na kumusta naman kaya ang divorce sa bansang Pilipinas kung saan sorry na lang pero walang hustisya. Sa mga katulad natin na ordinaryong tao, wala namang sa atin, wala namang hustisya sa atin. Diba? Alam naman siguro natin lahat kung paano tumakbo ang gobyerno natin, ang batas natin dito sa Pilipinas, di ba? So, yun guys. Thank you so much once again for watching. Sana may kahit konti man lang na lesson na nakuha kayo sa video ko na to. If meron, please give me a thumbs up and share my videos, baka makatulong din sa iba. Bye-bye!